Direktang nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 300 mamamayan sa isinagawang payout ng Financial at Burial Assistance Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Ang naturang programa ay pinangunahan ni Vice Governor Lemon Umali upang abutan ng tulong ang mga benepisyaryo, partikular na ang mga nasa malalayong lugar na kasalukuyang humaharap sa krisis sa buhay. Isa sa mga nakatanggap ng tulong si Clarice Santos mula sa Niugan, Jaén para sa medikal na pangangailangan ng kanyang inang may sakit na cancer. Ginamit ang natanggap na pinansyal para sa medikal na pamamaraan kung saan kinailangang i-drain ng tubig ng kanyang ina. Malaki po kasi po nababawasan din po yung bill, hospital bill. Maganda pong may programa po siyang ganito kasi po nadami po siya natutulungan na mahirap, nadami po siya natutulungan na makapagbayad po ng hospital bill, ganun. Thank you po kay Gov para po sa tulong po na binigay niya po sa amin. Sana po marami pa rin po siya matulungan. Naging benepisyaryo rin si Angelita Medina mula sa Talipapa, Cabanatuan City matapos maaksidente ang kanyang 2 anak na nakasakay sa motorsiklo nang bumangga ang mga ito sa isang pick-up. Sumailalim sa operasyon ang mga anak ni Medina at kinailangan nilang bumili ng mga gamot. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa Pamahalaang Panlalawigan dahil sa tulong na kanilang natanggap. Papasalamat po ako sa inyo, Gobernador, na kahit sa tulong na konting tulong na malaki na po sa puso namin. Burial assistance naman ang ipinagkaloob kay Mary Grace Prado mula sa Sinasahan, Peñaranda para sa gastusin sa libing ng kanyang yumaong kapamilya. Ayon kay Prado, hindi biro ang halaga ng pagpapalibing sa gitna ng hirap ng buhay ngayon kaya malaki ang naitulong ng pondo mula sa Kapitolyo. Malaking tulong po sa amin to dahil yung halaga nito hindi biro din po. Sa hirap ng buhay po ngayon, talagang malaking tulong po. Samantala, ipinaalala ng Pamahalaang Panlalawigan na bukas ang tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa Palayan City at sa Old Capitol Compound sa Cabanatuan City para sa mga nangangailangan ng tulong. Para sa financial o medical assistance na pambayad sa ospital, chemotherapy, dialysis o gamot, kailangan ihanda ang medical certificate o abstract, laboratory request, reseta ng gamot, hospital bill, barangay indigency sa pangalan ng pasyente at valid ID ng pasyente kasama ang sa kamag-anak ng mag-aasikaso. Para naman sa burial assistance, ang mga dokumentong dapat dalhin ay ang certified true copy ng death certificate, barangay indigency ng informant o kamag-anak na tatanggap ng tulong, valid ID na nag-aasikaso at kontrata mula sa funeral. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.